morning po mga kapudi. Ngayon naman nasikasuhin natin yung mga pabili po ni Ma'am Violet yan. Mga order po si Ma'am Violet sa atin. So, ito na po yung isa sa kanyang mga request. Ito, nagigisa po ako ng burong isda. Ito po ay bangus. Ayan, ginigisa ko muna. Kita nyo, napakaraming sibuyas at bawang. Bago natin siya lagyan ng tubig. So, ayan, malaman siya, oh. So, request lang ni Ma'am, kahit konti lang, dinamihan ko na kasi malayo pa siya, sa Manila pa siya. So, gusto niya yung buro ni nanay, nagustuhan po niya. At, ayan, dadagdagan ko na ngayon. Kung gusto ni Ma'am ng masabaw, wala na siyang mag-adjust para hindi lang po tumapon sa lalagyan. So, bahala na siyang mag-gisa po uli or kung gusto niya, dagdagan na lang niya ng tubig. Pero ito po ay gisa pa lang. Lalagyan pa natin siya ng tubig at pakukulo ang mabuti. Ayan, sarap. Kasi kami po dito, ang gusto na namin ay yung tuyo. Pero alam po sila man, parang gusto nila yung nagsasabaw. Ganun din po yung iba, di po ba gusto yung sinasabaw sa kanin. Sa iba po, ginigisa ang buro ng maraming bawang lang. So kami, may sibuyas at saka maraming bawang din. Yan. So hindi ko na sa grinder hiniwa kasi medyo liliit naman masyado yung bawang para medyo may bits na nakikita. So ayan. Tingnan nyo po yung tire ko. I-share ko lang sa inyo. Ayan, oh. Malambot na siya, oh. Ito po kasi buro ni nanay ay talagang burong-buro or fermented na fermented. As in, super asim siya. Ngayon, ang ginagawa niya, let's say bukas, ibibenta po niya yung buro. I-repack na niya ng gabi. So, bago niya i-repack, magsasain siya sa bandang 3 o'clock ng kanin sa rice cooker na malaki na lalagyan na niya ng food color. Yan. Para yung sinain niya may kulay na. So, after na lumamig na yung kanin na bagong saing, at saka niya hahaluan ng burong-buro. Yan, na kanin. Dahil bukas, dahil may angkak naman po itong buro niya, kinabukasan, ay madali din pong na-absorb ng bagong sinaing yung pagka-fermented ng yung binurong kanin niya. Yun. So, kaya kinabukasan, nagmi-mix na siya o nagko-combine na yung bagong saing at saka yung burong-buro. At nalilesan yung sobrang asin niya. Nagiging equal na. So, itong buro niya, pag natikman nyo, asin, may asin talaga. Hindi po gaya ng iba na binibenta po na parang kumain lang kayo ng isang kanin. Tsaka, iba po yung linamnam nung kay nanay ng buro dahil nga po, nandun po yung process ng matagal na pagkakaburo. Yung timba po ni nanay nito, 4 o 5 timba. Nasunod-sunod siya na talagang binuburo niya. Yung first and second na timba ay puro isda. Next ay yung mga hinahaluan na niya ng kanin. Yun po. Kaya yung iba pag nakatikin niya, sasarapan kasi malinamnam. Malinamnam po siya at the same time, hindi nyo na kailangan lagyan ng asin pag ginisa nyo. Gisa nyo lang. Tapos, kung gusto nyo ng masabaw, dagdag kayo ng tubig. So, ito, ginigisa ko lang mabuti. Nakita nyo, oh. Hindi ko pa po siya nilalagyan ng tubig. Ginisa ko lang siya, ay tunaw na yung buro. At saka yung isda, ayan, oh, wala na, natudurog na. So, hindi ko lang alam kung, hindi ko po naitanong kay nanay kung may halong hipon to. Sabi ko po kasi haluan niya ng burong hipon at saka burong isda. Sa burong hipon naman, mas pricey siya ng konti kaysa sa burong isda. Dahil alam niyo naman, medyo mahal yung hipon. So this time, yan, nagisa ko na siyang mabuti. Kita nyo, durog na. Dadagdagan ko na siya ng tubig at pakukuluan pa natin yan ng 15 minutes. Or pwede nyo pakuluan hanggang sa matuyo uli. Yan, tapos saka natin sasalin sa container at aantayin natin lumamig. Tayo ng tubig. Pwede na kayong magpakulo ng tubig mas maaga para pagsaring sa kawali ay diretso kulo na yun. Kukulo na siya agad. So mainit po yung ginamit kong tubig kasi nagkakape ko. Nakukulo lang po ng ating tubig. Ayan. Halo lang tayo ng halo para makumbay yung tubig at saka yung buro at makuluang mabuti. Ayan. Ayan mga kabudi, kainitang tapat, Baliwag District Hospital tayo at
Pangalawang vaccine na po ni Allison Day. So ayan, nakaganito tayo. Sinamahan natin po sila. So pangalawang vaccine na po ngayon. Kasi po ay nakayod ng ngipin ng aso namin Black yung hita ni Allison Day. So hindi naman po siya nabaon, pero nagpasa po siya na mahaba. So sabi ko sa panganay ko ay ipabaksin na namin kasi kung na siyang manghinayang. Dati libre po, kung natatandaan nyo, nung birthday po ni nanay nung isang nakaraan na may celebration, ay nakagat po ng aso yung kaklase ni Mark Dennis, asin nabaon po yung ngipin sa hita po ata o binti nung bata. So yun, libre yung vaccine nun. Ngayon may bayad na 560, tapos second vaccine 560, yung huli ay 10 piso na lang daw po ibabayaran. So ayan, yung unang vaccine nila nung nakaraan ay Friday po yun. Nagpunta kami dito ng 7:30, kauwi kami ng 11:30. So dinaanan ko na si nanay sa palengke. So ngayon second vaccine ay Monday at 2 o'clock ng hapon kami naka-schedule. So dinaanan ko sila ng 1 PM. So kainitan po talaga, kaya lang walang choice kundi samahan po sila kasi ang mahal naman po ng pamasahe. Siguro kung mamasahe yung panganay ko tsaka yung apo ko po ay aabutin ng 300 dahil looban pa po yung pinakabahay nila. Yan, sayang din naman po hindi po gaya nung sa e-bike na di kuryente, isasaksak lang natin sa kuryente ay makakapag-charge na siya. So ang bill lang namin sa kusina sa labas ay 400, may ilaw pa yun, minsan nagagamit pa yung oven, pero ngayon parang 300 na lang, medyo bumaba pa. Doon po kami nagcha-charge ng e-bike. Yan. Minsan doon pa nagcha-charge ng cellphone, ganyan po. So yan, waiting lang po ako, tapos after nito ay pauwi na rin po kami. At si doktora po ay online ngayon dahil bukas ay holiday. Tapos holiday po uli ng April 10. Ayan, kaya dire-diretso yung online. Nag-online sila kaninang umaga. Bukas wala silang pasok at saka sa susunod, the next day. So nag-aaya nga si doktora na swimming. So malalaman ko pa po kung pwede po kami bukas kasi po ay mayroon po akong pa-order sa April 10. Ayan. Ayan na sila Allison, tapos na. Umiyak kaya? Umiyak ka? Umiyak ba yan? Hindi. Hindi masakit? Yes. Dalawa yung ninggitan sa akin. Hindi ako ayak. Galing mo, tapang pala. O, tara, uwi na tayo. Matapang. Maganda yung doktor. Maganda. Tara. Yan, dito namin tinark yung e-bike sa kaduluduluhan. Naku, nabilad na yung upuan natin. Hindi naman siguro nawala yung jacket. Dala po kasi yung jacket kanina, sobrang init. Tinakpan ko lang yung braso ko. Ayun, hindi nawala. Lock mo to, bunso. Ha? Lock mo. Ha? Oo, hello ka muna sa mga kapudi. Hello. Ingat po kayo, sobrang init. Sobrang init. Thank you po sa pag-addiction. At saka po, ingat po sa kagat ng aso, gaya ni Allison. Salamat po. Ayan, magdadrive po muna ako mga kapudi, pauwi na kami. Good morning po mga kapudi. Ayan, madaling araw pa lang po, gising na tayo. Ayan, medyo minamalat na naman po tayo. So ngayon ay nagluluto na ako ng ube halaya. So ayan, papakita ko po sa inyo. Meron po kami purong ube. Nakuha ni Kuya or naani niya sa mini farm. Marami po yan, kaya lang konti lang po yung lulutuin ko ngayon. Ayan, wala po yung food color, natural color po yan ng ube. Yan po yung nahuhukay at saka bunga. Alam ko pag bunga mas violet. So ito po, kumatas pa nga po yan dahil i-frozen ko po yan kasi inalis ko yung pagka-frozen. Ang labas po nakatas niya ng tubig ay violet din. So binlender ko po siya sa... So ito yung aking pinagdumihan. Nakita nyo, violet pa. So dito ko siya binlender o dinurog sa NutriBullet.
Malaki na rin po yung pakinabang na Nutribullet natin. So, yun dati tinitinda ko. So, iniwa-hiwa ko muna po yung mga ube at ilagay ko po sa Nutribullet. Tsaka ko po nilagyan ng paunti-unti ng gata. Para doon na po siya natin madurog. Para hindi na po siya magtubig. Ayan. Kasi laga na po yan. Hilaga ko na po yung ube, binalatan ko, tsaka ako piniliser. Kasi wala pa po akong time magluto. So ngayon magluluto ako ng konti. Kasi paborito po ito ni Doktora. Sabi ko nung New Year, sa ng ube, favorite na rin. Sabi ko meron to tayong ube talaga na eto, hindi pa pala nahihiwa to. Ito yung nasa bandang taas. Pero madudurog naman niya. Maimamas natin yan na sando kasi nga laga na po siya. Kaya ko lang siya binilender sa Nutribullet kasi nga para mas pino siya. Ayan, magaling naman siyang imas na. So lagyan natin siya mamaya ng konting margarine para hindi siya manikit sa kawali. Ayan. Meron po palang hindi nadurog yung bandang nasa taas ng Nutribullet. Kasi masyadong malapot. Pagka masyadong malapot, hindi po siya ganong bumababa. Yung mga nadudurog niya hindi nakakaangat kasi nadadaga na ng buo. So ayan, ayun na nga po lang yan. Nilagyan ko na yan ng asukal na puti. At pag medyo tuyo na, saka tayo magdagdag ng konti pang asukal at gatas para mas malinamnam. Masarap po kasi dito sa ube halaya ay ano po talaga, yung may halong gabi daw at saka purong gata yung nilalagay. So si nanay naglaga sana ng ube. Pero ando pa siya po siya, dito pa po siya nahako. Mas gusto kasi muna tikman yung purong ube lang, ube halaya. Ayan o. Pag pala puro siya, hindi na talaga kailangan ng food color. Kaya lang, hindi po yung inaasahan natin na parang ma-blue. Ma-blue na ube. Pero ito talaga yung natural na ube. So, ayan. Ayan, nag-add na ako ng konting margarine at mamaya ay gagadgaran natin siya ng balat ng daya para mas malinamnam at mabango-bango. Ito naman, nag-add pa uli ako ng asukal. So, bumili ako ng kalahating kilo. Kanina, 1/4 pa lang nilagay ko. Ngayon ay 3/4 na. So, pag kulang pa sa tamis, mag-a-add pa tayo mamaya. At, ayan, naglagay na rin ako ng Alaska. So, bukod sa gata, meron na rin siyang gatas. Minsan, naglalagay ako dyan ng condensed milk. Kaya lang ngayon, hindi ko nilagyan. Kasi po, ay na-blender na nga po yung ating ube. Ayan, nagising na ng umaga. Ano, good morning. Good morning, mga idol. Good morning, mga idol. Kaya kagabi po para siyang nabali. Butil-butil yung kanyang pawis na namumutla. Pati noon, namumutla. Buti ngayon, okay na. So, ayan, medyo lumabnaw. At pati pakukunatin natin yan. Alam niyo ba yung iba, dinadaya po yung pagluluto ng ube. Nakukunat nila, lalagyan nila ng kasaba powder. Then, okay na to. Pagkaran mo na lang to ng daya ko. Para mas malinam na. Sabi ko ni Doktora, matagal ko naman daw lutuin ang ube. Lumipas taro yung birthday niya. Hindi pa ako nagluluto kasi sabi ko, kasi ako maghalo. Kaya po ginawa ko, huwag na yan, ito lang. Ayoko niyan. Kahoy. Mas maganda ito kasi na nakukutkod mo yung ilalim. At ang old way sa paraan ng pagluluto, paraan na ways pa, ay pinakukunan talaga yung ube sa matagal na paghahalo at pagsalap sa apoy. Hindi po yung bagong version na yun nakukuha natin dahil lalagyan ng powder na saba. O kaya, ito siguro tapioca powder dito. Kunti lang yung magagawa natin, pangkain lang, saka yan, kung mga may pa-order si Ma'am Violet sa atin ay nadadala na rin natin siya ng konti po. Ati sila ni Doktora, yan.
Yan. Tapos katatapos ko lang pong gadgaran ng mga dayap. 3 dayap po yung ginadgad ko dyan. Para mas mabaho at mas masarap. Yan. Hindi lang sa leche plan masarap ang walang dayap, pati po sa huli alayan. So, pakukunatin lang natin yun. Mas kukunti pa po yan mamaya pag natuyo na siya mabuti. Tapos na po tayo mga kapudi at malalaman natin kung pwede na yung ating ube ay sa ganitong. Ayan, nagsasali na ako sa tab. Tingnan nyo po, kusang bibitaw yung ating ube. Ayan o. So dito sa kabila ay meron na ako sa mangkok para po kay doktora po iyon. So ito para po kay Ma'am Violet. So magluluto na lang po tayo uli sa ibang araw. Ayan. Good morning, doktora. Ayan, tinawag ko na siya agad para ayan, lagyan niya na ng cheese yung kanyang ube. Gusto niya po may cheese. So mga kapudi, ito naka-ready na yung ipa-deliver ko, kaya lang nag-cancel yung pisan ko. Titingnan ko po yung isang pisa ko kung papayag. At yung mga longganisa, tinapa ay hindi ko pa po inaalis sa freezer, pati yung rellenong bangus. Kasi po ay gusto ko pag inalis ko yung paalis na yung sasakyan. Ayan, para mawala man yung pagka-process niya, nandun na po yung mga pagkain kila Ma'am Violet Sombreno. Yan, shoutout po kay Ma'am Violet Sombreno. Pinagagana naman ni Mr. yung kanyang Calandius oil. So ayan, ang agahan namin ay piritong galunggong. Tapos magluluto kami ng sinigang na bangus. Ito po ang sinigang na bangus, sisigang pa lang. Ayan, nilinis ko na siya. Tapos may mga kasamang ilang pirasong hipon yan para sa mga bata, kay Doktora tsaka kay Mark Dennis. Hinalabos na. Sabi ko kay Mr. ihalabos na kasi alam niyo naman madaling mabilasa ang isda at saka yung hipon, madaling ano ba tawag doon, yung madaling lumambot. Ito na po yung ating ibang kamyas. Ayan, si Mr. naman ngayon yung magi-slice. At update po sa aming paligid, bakuran. Ayan, naisipan ni nanay na ipa-diretso na itong pader dito sa gilid. Ayan, ang laki po ng iaaliwalas kung madidiretso na po yan. So ngayon may darating na gagawa, continuation po nung asintada ng mga hollow block hanggang sa isasagad po ata doon. Pero kung ako kay nanay sana pataasan na niya, para kung kaya lang pag pinataasan kasi i-adjust din yung bubong, panibagong gawa na naman. At ito yung mga di po ba may hinukay po doon sa kalsada. So ayan, mga hinakot po yung ibang mga sobrang bato, itinambak po dito. So nire-ready po yan ni nanay just in case na mga ilang taon pa at yung baha ay aabot dito sa amin, ay mas mas mataas yung aming lapag kesa sa kalsada. Dahil nga po 2 times nang bumabaha, hanggang doon na po sa harap ng gate namin umaabot yung tubig. So hindi pa naman siya, pero feeling ko baka sa susunod na babaha, hopefully naman ay wag mangyari, papasok na dito sa loob. Dahil nga po ang dami nang naging mga subdivision sa mga bukid-bukid, so wala nang pupuntahan yung ibang mga ekstrang tubig pagka may bagyo. So napansin nyo, ayan o, hindi pantay-pantay yung lupa kasi pag nga po mayroong gumagawa ng kalsada at may nagsisemento, yung mixer, ang ginagawa po niya, yung mga pinaghugasan ng mixer ay hinihingi na lang niya at binibigyan na lang niya ng pangmerienda. Pero actually yung bayad niya mahal din, para ka na rin nagbili ng semento tsaka naghalo. Pero actually ang kainaman kasi ay puro o mas matibay yung semento na ginagawa sa mixer kasi may formula po yun. Meaning nun, kung mayroong buhangin, may sukat, pati yung semento may sukat din. So ayun po yung update today. Ayan. At ayan po si Doktora mga kapudi, pinasok ko sa loob. Ayan, naghuhugas siya ng mga pinaggamitan, pinagkainan kagabi. Ayan, so wala siyang pasok at wala silang online class ngayon.
Huhugasan daw po niya yung mga plato at mga baso at kutsara. Ayan, very good. Naka-ready na. Sabon? Nag-uurong pa si Desiree. Naghuhugas ng mga plato. Ayan, pagka Manila kasi, sabi nag-uurong, iba intindi nila. Umaatras, parang ganun. Yan, napakalaking tipid sa gasol yung Calande used oil. Ayan, di ko lang alam kung saan nakakakuha si Mr. ng mga used oil. Mga nahingi mo lang ngayon, binibili. Tinatabi rin talaga nila. Ayan, te-text ko lang mga kapudi yung naligaw na ay buhay pa. Pinukpok ko lang yan saglit. Mga gurani, ayan o. Buhay na buhay po yan eh. Alam niyo nung pag gurani, medyo matagal ang buhay. Tapos may itlugan po yan eh. Ayan, 2 piraso tsaka bulig na maliit. Tapos, samahan natin ng talong yung ating mga peritong isda. Masarap yan sa bagoong at kamatis. Tapos po magluto ni Mr. ng peritong galunggong at ng liwalo at yung isang bulig na maliit. Ayan, magsisinigang tayo sa kamyas ng bangus at saka may halong konting hipon. So, in-slice ko na yung ating labanos. Ayan, para siyang pa-triangle, hindi na siya pa-oblong. Lalagay ko na lahat. Ayan, para kasabay lumambot ng ating labanos yung puso ng saging. So, ilagay ko na yung puso ng saging, hindi ko na po pinakita sa inyo. Siguro ito po yung puso ng saging na hindi nangingitim. Dahil kanina ko pa siya hiniwa at inilagay dyan ay hindi naman nagbago yung kulay niya. Ayan. Ito na yung ating sinigang sa kamyas na bangus. Ma-shortcut na po mga kapudi. Kasi si Mr. na po yung naglagay ng isda at saka mustasa. Kumakain po kasi kami ng agahan ni Doktora. Nauna po si Mr. matapos. So yan, hindi pa lumalabas yung mata ng bangus kaya hindi pa luto yan. Pero kompleto na po yan ng paalat at paasim mga kapudi. Yan ang bago nating magkakamiyas. Ilang hati ginawa mo? 3 lang. Sabi niya hindi rin maganda yung manipis na manipis masyado. Eh kung yun sa akin 5 araw, siguro yung mga 10 araw bago matuyo. Ayan, sana lang dire-diretso yung pag-aaraw. Mainit na may panahon. Sayang po kasi yung kamyas. Ano plano mo gawin dyan? Bibenta ko. Bebenta mo? Hindi na bebenta yan.